Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Eto na mga pre, no? At atin pong talakayin itong si Keso. Walang iba, Cheese Escudero. Oh. Cheese Escudero, hi! Hi! Idol! Manlilin lang ka rin, Idol! Wala naman talaga yan, Marcoleta na yan, sabi ni Raymar TV Vlog. O, tuloy natin to. Dante, anong mga reklamo ang inihain laban sa senador? Magandang tanghali, Ella. May nagsabi dito, Cheat Escudero. O, tuloy. Isang ang concerned citizen ang naghain ng iba't ibang reklamo dito sa Office of the Ombudsman kaninang... Naku, so, ibig sabihin, itong si Cheese Escudero ay tad-tad pala ito ng reklamo. Oo. Ang tanong ko dito mga pre, itong si Cheese Escudero ay nakakatulog pa po ba ito sa gabi, tanghali, hapon? Nakakapag-relax pa ba to? Kahit nagre-relax, nakakatulog pa ba to? Diba? Nakakatulog ka pa ba, Cheese? OMG, paano na si Heart? Si Heart? Paano na si Heart? My heart is, wag na nga, baka magselos pa yun si Cheese. Paano na si Heart? Wala talagang magagawa. Diba? Kailangan sumunod sa proseso. Ganun talaga. At least may sing-sing naman siya eh. Oh, diamond ba yun? Diamond? Oh, mamahalin yun, di ba? At least, di ba? Ipinagpalit ni Cheese yung kanyang kalayaan. Mabigyan lang siya ng sing-sing. Hindi ko pa naman sinasabing makukulong si Cheese. Hindi ko naman hinuhusgahan yung tao. Pero kasi tad-tad siya ng reklamo. Di ba? Ayan. Tuloy natin. Umaga at kabilang nga sa respondent si Senator Francis Cheese Escudero. Naku. Ayan o. Paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, technical malversation at falsification of public documents. Naku, falsification of public documents. Ang galing mo. Cheater Escudero. Ang isa ng pangreklamo. Kaugnay ito sa umano'y irregularidad sa pinansyal sa lalawigan ng Sorsogon noong gobernador pa lamang si Escudero. Parang meron pattern. Cheesy melt. May Gallego, shoutout po kawawang Cheese, matutunaw sa kulungan. Corruption itong dating gobernador ng Sorsogon. At madali namang makita ang COA report ng Sorsogon sa website ng COA. At nakita ko doon, documented at least 9 cases pwedeng i-find kay Senator Escudero. Batay sa reklamo ni Attorney Eldridge Marvin Aceron sa report anya ng Commission on Audit o COA noong 2021, maraming questionabling transaksyon ang lumutang. Kasama rito ang overlapping infrastructure contracts na naibigay sa mga kaparehong kontraktor. Hindi na ipatupad na typhoon relief. Sagana yung mga kontraktor, no? Pag si Cheese yung naging kaibigan, no? Diba? Magkakaroon ka ng maraming projects. Siyempre, pag nagkaroon ka ng maraming projects, yayaman ka. Lasinggo daw, sabi ng biyanan. O, nabigyan ko na din po na reaction yan. Ayaw nga nila kay Cheese kasi lasinggo daw po yan. Alam niyo, kaya nga, pareho naman kami ni Cheese lasinggo eh. Dapat nga, minsan magkasabayan kami sa inuman. Minsan lang naman. Sana mag-inuman kami. Mag-inuman kami ba? Tapos, pag-usapan namin yung flood control project. Di ba ang ganda nun? Dami apila. Cheese. Relief money, depektibong mga pirma sa tupad disbursement, ghost assets at iba pa. Grabe no, ghost assets. Cheese, waiting na mga daga sa selda mo. Atay tayo dyan. Ella, hiningan na natin ng ombudsman, subalit wala pa siyang naging kasagutan. Itong complainant na ito ay
sinabi niya kanina na siya rin ay nagsampa ng reklamo diyan sa Senado kaugnay pa rin kay o laban pa rin kay Senator Francis Chis Escudero, subalit hindi niya ito naaksyonan kaya lumapit na siya dito sa Office of the Ombudsman. Bakit hindi na-aksyonan sa Senado? Dahil ba may power pa rin si Chis Escudero sa Senado? Tanong ko lang naman. Kung magrereklamo ka, kung magrereklamo ka sa isang senador diyan sa Senado, bakit hindi na-aksyonan? Posible kayang may humarang ng mga staff or di kaya ano ni Chis, 'di ba? Posible kaya? Tanong ko lang naman. 'Di ba? So, kayo ano sa tingin niyo mga pre? So anyway, eto na. Idugtong po natin ito sa ating topic mga pre, no? Ito po ay karugtong po at ito po huling topic po natin to pero karugtong po dito eto na mga pre. Bigyan po natin ng reaksyon itong ginagawa po ngayon ng ating First Lady. Diba? Siyempre, alam nyo naman na maraming kumakalaban po kay PBBM, kay First Lady, di ba? Ang dami nilang kagaguhang ginagawa sa ating administrasyon at sa mga Marcos, except lang kay Amy. Ngayon, siguradong ikakahiya ng mga kritiko, ng mga kontra-gobyerno at lalo na sa mga sanay at puro satsat pero walang nagagawa. Dahil kung may isang tao na hindi lang nagtatrabaho kundi nag-aalaga ng bansa, 'di ba? Totoo 'yan at suportado po natin yung mga Marcos dahil sila po talaga ay inaalagaan po yung buong bansa. At kung sila naman po ay pabaya, so suporta po ba tayo? Syempre hindi. Pero dahil sila po ay ginagawa po nila yung kanilang tungkulin, nandito po tayo. Walang duda. Etong si First Lady Liza Marcos yan. Okay, ang ating pinag-uusapan dito. Ayan tingnan nyo. Itong proyekto, hindi lang basta maganda. Perpektong pinag-isipan. Ayan bawat sulok, bawat detalye, bawat materyales, ayan hindi tinipid. Hindi minadali, hindi pinabayaan. Ganito pag ang nangunguna ay may tunay na malasakit. Hindi pang press release lang, hindi pang picture lang, 'di ba? Si F. Liza mga pre, ayan talagang mahal niya yung ating bansa, 'di ba? Hindi niya po tayo papabayaan. Kasi delikado po ang taong tahimik. Nagtatrabaho po yan ng maayos. At makikita mo na lang yung kanyang ginagawa. Pero yung mabunganga, iwan ko lang dyan. Habang yung iba dyan, mga pre, puro ingay lang sa social media, puro reklamo, puro siraan, di ba? Eto, may ginawa. Tahimik, pero solid ang trabaho. Ayan Ngayon, para ito sa mga kritiko. Bakit naman sila ganyan? Di ba? Bakit may project, bakit maganda? Alam nyo naman, itong mga to, pag hindi sila ang gumawa, automatic kontra. Kahit maganda yung ginawa mo, automatic kontra. Diba? Kahit magbibenepisyo naman ang taong bayan, automatic kontra. Ganun po sila ka-tanga. Diba? Pero tanong ko lang, kailan ba sila gumawa ng ganito kaganda? Kailan ba sila nagpakita ng proyektong may puso? Meron po, may puso. Ako, may nakita ko, may puso. Pandesal na may coupon. Lugaw na may pirma. Sanay kasi sila sa madalian, di ba? Ayan kaya siguro hindi nila ma-digest to dahil mataas ang standard ni First Lady. Ayan yung iba kasi sanay sa barabara, eto, high class. High class po ang ating First Lady, syempre. 'Di ba? Isipin nyo, kung dito kayo mag-iinsayo, malinis, maayos, world class pa. 'Di ba? 'Di ba? Gaganahan ka talaga mag-level up sports. Hindi lang basta pwede na. May pagmamahal ang pagkakagawa. May direksyon, may malasakit. Pero ang kabila, wrong direction. Abira naman saan na ba yung mga comment nyo dito ay nawawala?
Ayan. 'Di ba? Kaya, ang ating First Lady po, suportahan po natin. Si PBBM, suportahan po natin. Marami po silang proyekto. 'Di ba? Alam po ng mga DDS yan kung ano-ano ng mga to. Pero syempre, kahit maganda yung mga proyekto ng yung walang gutom kitchen na nga lang eh. Nakatulong na yan sa mga Pilipino. 'Di ba? Walang gutom kitchen. Oh, nakatulong na yan sa mga Pilipino. Nagawa ba yan ng mga DDS noon? Wala. Tahimik sila. Oh, sila lang yung busog, pero gutom yung Pilipinas. Yun po yung katotohanan dyan. 'Di ba? So anyway, hindi ko na po pahabain pa yung ating reaction na to mga pre. And maraming salamat po sa inyong ano ngayon, pagsama sa atin. Syempre, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe. Ayan na, gawin nyo na po yan. Mag-like, share, subscribe na po para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And so, hanggang dito lang muna, no? Maraming salamat po sa inyo lahat. At may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yan, mga pre. Magkita-kita po tayo mamaya. May mga uploads po ako. And abangan nyo po yan, mga pre. So, hanggang dito lang muna yung ating video. Paalam po muna. Pansamantala.